Mga kabunyog, mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode nitong ating gabi-gabing talakayan. Mga kabunyog, naisip ko pong gawing topic ngayon. Itong tungkol sa manifesto ng mga PNP at military sa mga isyong pampolitika. Kasi alam naman natin yung nangyari doon sa pagkakakulong kay Badoy at Celes. Sa pagkakakulong nila Badoy at Celes, ang mga alumni ng PMA, sa pangunguna nila Parlade, yung nakapirma kasi doon sa manifesto para hilingin ang pagpapalaya nila Badoy at Celes, mga 73 yata yun na nakapirma, mga alumni ng PMA, iba-ibang taon. Ang pangunahin doon, mga tampok na pangalan, itong tatlo. Si Esperon na dating AFP Chief of Staff nung panahon ni Gloria at naging National Security Advisor nung panahon ni Duterte at sa ngayon ay retired na. Pero nandyan pa rin ang impluensya niyan sa AFP, lalo na sa LCAC. Ito namang si Parladi, dating general din yan nung panahon ni Duterte. Siya rin yung mga nasa likod ng LCAC. Kaya ang common dyan kay Esperon at saka kila Parlade, yung dalawa na yan, na mga dating generals ng AFP, sila yung mga promotor ng LCAC. Kaya dikit na dikit talaga sa kanila yan sila Badoy at sila Celes. Kaya nang makulong sila Badoy at Celes, sila yung nag-initiate niyan. Sila yung mga pangunahing nakapirma doon. Pero isa pa sa nakita ko doon, itong si Abilino Razon. Nakapirma din doon. Mga 73 yon, 73, ang kanilang manifesto ng mga alumni ng PMA na naghahayag ng kanilang suporta kila Badoy at Celes at nananawagan sa Kongreso, sa Kamara, na palayain na ang dalawa. At malaki ang impluensya ng nasabing manifesto ng mga retired na officers ng PMA ay ng AFP, mga alumni ng PMA, para sa mapwersa ang Kamara na palayain sila Badoy at Celes. Ngayon, bago yan, noong nakaraang mga buwan, mayroon ding mga kinakalat naman na petisyon. Ang nananawagan naman ay sila retired General Eli Rio at saka si retired Colonel Udunyo. Iba naman ang issue doon. Ang issue naman doon ay tungkol sa paghahanap ng katotohanan sa nakaraang halalan. Ang kanilang petition ay para nananawagan sila na talagang imbestigahan kung nagkaroon nga ba ng dayaan sa nakaraang halalan noong May 2022 at nananawagan sila na ireporma ang eleksyon sa pamamagitan ng pag-disqualify ng Smartmatic at pag-overhaul ng COMELEC. Yun pong petition naman na yun, ang nanawagan naman doon ay itong sila retired General Eli Rio at si retired Colonel Udunyo. Si retired General Eli Rio, hindi naman siya PMA-er, Vanguard yan, UP Vanguard, ROTC. Pero si retired Colonel Udunyo, 1964 yata, PMA. Marami ring nakapirma doon sa kanilang petition. Ang alam ko, nakapirma doon si, retired, bago namatay si retired AFP Chief Rodolfo Biason, ay nakapirma siya doon sa petition na yon nila retired General Eli Rio. Marami pang mga nakapirma doon, pero ang kapansin-pansin, yung mga nakapirma doon sa manifesto nila retired General Eli Rio at saka retired Colonel Udunyo para sa iimbestiga kung nagkaroon nga ba ng dayaan noong nakaraang halalan, at saka yung manifesto naman ngayon nila Parlade at saka nila Esperon ay magkaiba ang mga signatories. Magkaiba ang mga signatories. Kaya makikita talaga natin na ang mga PNP at military ay may iba't ibang mga stand pagdating sa mga political issues. Iba-ibang mga stand. Halimbawa,
yung mga retired generals, retired colonels, mga retired officers ng military at PNP na nakapirma sa manifesto nila retired General L. Rio at retired Colonel Udunyo, na ang issue naman ay yung dayaan sa halalan noong 2022, hindi sila nakapirma doon sa manifesto para kay Badoy at Celes. Doon naman sa mga nakapirma kay Badoy at Celes, sila Esperon, sila Parlade, sila Razon, hindi naman sila nakapirma doon sa manifesto naman nila retired General L. Rio. Ngayon ang tanong, bakit iba-iba ang stand sa politika ng mga military? At ngayon mga kabunyog, mga kababayan, doon muna pag-usapan natin sa sa mga pumirma doon sa manifesto para kay Badoy at Celes. Ito yan, sila Esperon, sila Parlade, mga 78 yata yon, 78 ang nakapirma. Ano ang common sa kanila? Ang common sa kanila, mga tao talaga ito ni Duterte. Si Esperon Arroyo, pero panahon ni Duterte, Duterte rin siya. Ganon din itong si Parlade, Duterte ito eh. Nag-retire ito panahon ni Duterte. Si Razon hindi ko na masyadong nasubaybayan. Pero ang mga stand nito sa mga issues nito nila Esperon sa kanila Parlade, una, nung maupo pa lang si Marcos Jr. at inilagay ni Marcos Jr. si Clarita Carlos, kumontra na itong sila Parlade at sila Esperon. Bakit? Ay kasi may mga statement noon si Clarita Carlos na sabi niya i-reform niya ang LCAC. Ang kanyang magiging approach daw ay hindi na tulad nila Razon, ay tulad nung dati na nang re-red tag ang LCAC. Yung mga statements na yan ni Clarita Carlos, kaagad-agad kinontra yan nila ni Esperon at sa kanila Parlade. Kaya nga, sa mahaba-habang panahon na nakaupo bilang National Security Advisor si Carlos, ang grupo na kumukontra sa kanya ay itong sila Parlade at saka si Esperon. Kahit retired na ang mga ito, nandun pa rin ang impluensya nito sa LCAC. Hanggang sa dumating ang punto na napuwersa si Marcos na paalisin si Carlos. Siguro dahil malakas na ang pressure within sa military. Hindi nakakasundo ni Carlos ang iba. Dahil na rin siguro sa impluensya nila Parlade at nila Esperon. Dahil ang gusto talaga nila Esperon at nila Parlade, ang maging approach ni Marcos ay katulad ng approach ni Duterte. Total war talaga. Red tagging, tudo-tudong militarization, yung mga kinukundi ng mga human rights violations tulad ng pagdukot, pagpatay ng mga aktivista na kahit mga aktivista ay nasa ilalim ng mga extrajudicial killings. Yan lahat nangyari yan noong panahon ni Duterte. At yung policy na yun ni Duterte, yun din ang gustong mangyari nila Parlade, nila Esperon kahit sa panahon na ni Marcos. Ngayon, hindi sila inappoint ni Marcos sa mga positions. Mas inappoint pa nga. Yung mga tao ni Duterte na inilagay ni Marcos sa positions ay sila Anyo, na naging National Security Advisor, si Carlito Galvez na nalalagay sa peace process. Itong mga itong sila Anyo, sila Galvez, ito yung mga Duterte na nilagay ni Marcos. Pero nang ma-appoint sila Anyo at saka sila Galvez, hindi sila masyadong nagpa-identify sa hardline na mga stand sa mga issues na tulad nila Esperon at Parlade. Sila Parlade kasi parang talagang kahit wala na sila sa AFP at wala na sila sa LCAC, wala na sila sa National Security Council. Bukal pa rin sila sa kanilang stand. Kaya nga nung naririnig nila na parang malambot daw si Marcos sa counterinsurgency, kinikriticize nila ito. At nung nung inappoint nga si Carlos, tapos sabi nila si Carlos daw malambot din sa counterinsurgency. At sinabi ni Carlos na i-reform niya ang LCAC, nag-react agad ang mga tao sa AFP na identified ki Parlade at ki Esperon. Ngayon, ang latest na nakialam na naman sila Parlade at Esperon ay dito sa peace talks. Dito sa peace talks. Nang inanunsyo nung nakaraang linggo, inanunsyo ni Marcos yung kanyang amnesty proclamation at saka yung pagre-resume ng peace talks sa CPP and PNDF,
in-interview ng SMNI itong sila Parlade. Kontra sila sa policy ni Marcos ng peace talks. Kaya sa makikita natin na ito talagang sila Parlade, sila Esperon, ito yung mga tao na maka-Duterte na kumukontra sa mga policies ni Marcos pagdating sa counterinsurgency, sa peace talk, sa amnesty, dahil ang gusto talaga nila, yung dating approach ni Duterte na militarize, yung talagang durugin ng NPA. Ayaw nila ng mga peace talks, peace talks. Sa katunayan, yung stand na ni Sara Duterte, na kung saan naglabas din ng statement si Sara, yun ang stand nila Parlade at sa kanila Esperon. Kaya doon pa lang, maiko-connect natin na itong sila Parlade at saka sila Esperon, connected talaga kay Sara Duterte at kila Digong, kay Digong Duterte. At connected din ito sa SMNI. Madalas itong ini-interview sa SMNI, lalo na nila Badoy at sa kanila Celes. Kaya, nang makulong si Celes at Badoy sa Kamara, talagang itong sila Parlade at Esperon ang nanguna para mag-initiate ng pagpapaperma sa mga retired PMA, retired na mga officers na alumni ng PMA. Yun na nga yung lumabas nung isang araw. At malaki ang naging impluensya nito para mapuwersa ang Kamara na pagbigyan na palayain sila Celes at Badoy. Dahil sa manifesto na nilabas ng mga officials sa pangunguna nila Esperon at Parlade. So makikita kaagad natin na yung mga nakaperma doon na mga officers na retired officers at mga alumni ng PMA ay identified kay Duterte. Yung mga sinasabi ni Duterte na watch out the military. Yung 'di ba sinasabi ni Duterte, bantayan niyo ang military. Marami akong mga nakakausap na mga generals, mga officers ng PNP at ng military. Hindi nila gusto ang nangyayari. Malamang ang tinutukoy ni Duterte noon ito, sila Parlade, sila Esperon, at yung mga nakaperma doon sa manifesto. Kaya kaagad-agad masasabi natin na yung mga nandoon na mga nakaperma, Duterte, mga nakakiling kay Duterte, kay Digong at kay Sara. Tama rin yung reaksyon nyo. Maka-China rin nga pala. Kasi hindi sila sang-ayon doon sa EDCA. Gusto nila yung policy ni Duterte na nakakiling sa China. Kaya ang totoo, isang bloke talaga ito ng military na ang tingin nila mas maganda yung patakbo ni Duterte noon kaysa sa kasalukuyang administrasyon ni Marcos. Kaya pag may mga bagay silang hindi nagugustuhan kay Marcos, tulad dun sa peace talks, tulad dun kay Clarita Carlos, tulad sa amnesty, very vocal ito sila Parlade at saka Esperon. Ngayon, dito sa pagkakakulong nila Badoy at saka Celes ay naging vocal na naman sila. Tama ka sa Sakura 35, mga pro-China rin sila. So ngayon, sa nangyaring ito, i-expect natin na sa susunod na mga araw, mas lalong magiging vocal itong grupong ito nila Parlade at Esperon. Lalo na sa susunod na taon, pag-uusapan na yung pag-cooperate sa ICC, pag-uusapan na ang pag-revoke ng prangkesa ng SMNI, sa tingin ko, lalong magiging vocal itong grupong ito nila Parlade at Esperon. Kasi nakita na nila na yung nangyari kay Badoy at Celes. At kapag ang SMNI na ang i-revoke ang prangkesa, hindi rin nila magugustuhan yan. Kaya sigurado, mananawagan din sila sa mga kapwa nila military, yung mga kukumbinsihin nila yung mga kapwa nila retired na military officers na suportahan na huwag i-revoke ang prangkesa ng SMNI. Gayon na rin sa ibang issue, yung hindi pagpapasok sa ICC, pagprotekta kay Duterte. Kaya yan ang mga kabunyog. Yan ang inaasahan natin sa darating na araw. Magiging magiging vocal itong mga retired generals na ito, retired officers ng AFP at ng PNP, mga alumni ng PMA. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ano ang dapat nating gawin? Dapat tayong mamamayan sa harap ng mga pangyayari na itong mga retired na ito, na mga officers, ay magiging vocal at makikialam sa mga political issues. Dapat tayong mamamayan, maging aktibo tayo, makialam tayo, para, halimbawa, yung administrasyon ni Marcos Jr.,
ay parang nahuhostage ng military, ano? Tulad dito dahil sa impluwensya ng mga retired na military officers. Kasi hindi lang yan nangyari nung panahon ni Badoy at sa Caseles. Asahan natin sa darating na araw lalong magiging magiging vocal yang mga yan at magiging laging makikialam na yan sa mga isyong pag-uusapan sa darating na mga araw at buwan. Lalo pa mga matitingkad ang mga issues na pag-uusapan sa darating na mga araw. ICC, SMNI. Kaya dapat suportahan natin ang mga policies ng gobyerno na maaaring kontrahin nitong mga officers na ito, mga retired na officers na hawak ni Duterte. At maganda rin na itong grupo sana nila retired General L. Rio ay lalong maging aktibo sa pagpapaliwanag sa mga nasa PNP at AFP para yung kanilang mga ideya ay kumalat sa AFP at PNP. Dahil sabi ko nga, maganda ang mga ideya nila retired General L. Rio at retired Colonel Udunyo. Ito yung totoong mga progresibo, makabayan, kahit papano, makamamayan na mga kaisipan. Pero ang problema, minority yung kanilang mga hindi sila ganun kalawak ang impluensya. Dapat sila. Mag-exert pa ng efforts para mapasama nila yung karamihan ng AFP at ng PNP sa mga mabubuting kaisipan. Kasi parang ngayon, nag-aagawan sa military at sa PNP ang iba't ibang faksyon ng military. Itong faksyon na mga Duterte, yung faksyon nila retired Colonel Udunyo na minority, at saka yung faksyon na identified kila Marcos. So, ang magiging importante dyan yung mamamayan. Kasi nagtatansya ang mga military sa pulso ng mamamayan. Kaya dapat tayong mamamayan, magbusis din tayo. Magbusis din tayo. Okay, so yan mga kabunyog, mga kababayan. Diniscuss ko lang to para lang makita natin kung anong nangyayari. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.